Hi guys, magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa video ito mga 59, ang pag-uusapan po natin mga 59 is regarding po dito, no? Sa ating ATM card, no? Ito po yung SSS debit card or yung nakukuha po natin na ATM card, no? Sa SSS. So dito po pumapasok yung loan natin. Kapag mag-loan tayo sa SSS, so dito po papasok yung pera natin, no? So ang tanong mga 59, paano kung nakalimutan po natin yung PIN natin, no? Kasi siyempre mga 59, bihira lang naman natin magamit, oh. Dahil bihira lang naman tayo mag-loan, no? So every 2 years, halimbawa, so meron mo talagang posibilidad mga 59 na makalimutan yung PIN natin, no? So ano ba ang dapat gawin kapag nakalimutan po yung PIN? So previously kasi mga 59, nangyari sa akin to, dahil itong mga 59 yung card ko, bago lang to. Dahil yung dati kong card expired na, so nag-update po ako. So bago lang po siya. I think mga 6 months pa lang to sa akin, no? So mga 59, kapag nakalimutan mo natin yung PIN, tapos nakapag-try tayo ng 3 beses nito, no, sa bangko, bawa sa ATM, bawa mag-withdraw tayo, tapos nakalimutan natin yung PIN, tapos nakapag-try tayo ng 3 beses na. So wag na po kayong mag-attempt na magpang-apat na beses kasi mga 59 pwede pong kainin ito ng machine. Okay? So mas malaking abala, mas malaking perwisyo lalo na sa iba na magwi-withdraw din kasi hindi na sila makapag-withdraw kapag nakain na ito ng machine, no? So kung inyong nakalimutan na hindi niyo na talaga maalala, halimbawa nakatatlong attempt na kayo, so wag niyo na pong tangkain pa na magpang-apat. So mag-antay po kayo ng 24 hours bago kayo mag-try ulit. Halimbawa, medyo naalala nyo, tapos after 24 hours, pwede kang mag-try ulit. Pero kung hindi talaga mga 5-9, wala talagang, kumbaga hindi talaga ma-open. Ang magiging last option po natin mga 5-9 is pumunta na po kayo sa bangko. Okay? Pumunta na kayo sa bangko, magpa-change PIN kayo, or ipa-recover nyo yung PIN ninyo. So, siyempre, pagdating sa bangko mga 5-9, mag-change PIN na kayo doon, no? So, pupunta kayo doon sa bangko, sabihin nyo po, nakalimutan nyo yung PIN nyo, magpapa-change PIN kayo. So, take note mga 5-9, magdala kayo ng ID. Kapag pupunta kayo sa bangko, hindi pwedeng ito lang dala ninyo. So, dapat meron kayong dalang valid ID kasi hanapan po kayo ng ID. Siyempre, kahit kayo nakapangalan dito, hanapan pa rin kayo ng ID for verification. Okay? So, yung mga 5-9, pagdating nyo sa bangko, magpipill up na kayo ng form doon, pipindot-pindot na kayo doon sa may tablet. So, minsan, meron naman mga 5-9 mag-a-assist sa inyo doon kung anong gagawin, no? So, take note mga 5-9, meron pong bayad ang pag-change PIN or magpa-recover ng PIN sa bangko dito sa Union Bank. So, lately lang kasi, yun nga, nakalimutan kong PIN nito, kaya gusto ko i-share sa inyo para meron kayong idea kung sakaling mangyari sa inyo, no? So nakalimutan ko yung PIN nito, hindi ko talaga maalala, so pumunta na po ako sa bangko at pina-recover ko or nagpa-change PIN na po ako. So meron pong bayad ito mga 5 na ang pagpa-change PIN, no? Kasi hindi naman kasalanan ng bangko yung kasalanan mo, so kaya nabibigay sila ng charges, no? So ang bayad ko nito mga 5 na is 50 pesos lang naman, no? 50 pesos lang naman yung bayad para dun sa change PIN or dun sa para recover ng PIN nyo, no? Then after nyo pag-change PIN mga 5-9, so syempre doon ilalagay nyo na yung PIN nyo kung anong gusto yung PIN na kumbaga permanente nyo ng PIN. Then after nyo mga 5-9, syempre pag na okay na, so pwede nyo nang itry sa machine. So yun lamang mga 5-9, maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. Sana po ay nakatulong po ang video ito. So yun mga 5-9, maraming salamat po. God bless us all.